Hi guys! For today's video is magko-cooking serye muna tayo at ang gagamitin natin sa pagluluto natin ay ang puso ng saging. Alam nyo ba guys, marami pala sa atin na hindi alam kung anong pwedeng gawin na ulam dito sa puso. Alam nyo ba guys, gulay to at pwede tong gawing masarap na ulam, healthy at matipid pa. So saan pa kayo? Dito na sa puso ng saging. Charot! So ang una-una pala namin ginawa dyan is binalatan muna namin yung puso ng saging. Tuturuan namin kayo kung paano ba ang pwedeng gawin dito sa puso ng saging. Ito ang lulutuin namin guys ay isa to sa mga putahe na pwede nyong gawin. Alam nyo dito sa amin guys, kahit wala kang pera is hindi ka magugutom kasi dito sa bakura namin pwede nyong makuha yung mga gulay na pwedeng lutuin na masarap at healthy pa. So kaya tara, samahan nyo na ako, magluto tayo ng ginisadong puso, ganon. Pero nakadepende na rin sa inyo kung anong gagawin nyo dito sa puso ng saging. Kasi ito ang lulutuin nating na puso is pang ano lang to. Ang sabi nila pang walang masyadong mekus-mekus, ganon. So dito pala sa amin guys, hindi pa rin kami gumagamit ng gasol. Is natural way pa rin ginagamit namin. Gumagawa pa rin kami ng apoy para saan kami magluluto. So alam nyo ba guys, dito yung kapitbahay namin is puro lang kaming relatives. Kaya kapag may nagluluto is pumupunta sila dito sa bahay at nagtutulong-tulong kami para kumain kami. Kasi alam nyo dito sa amin, kasi malalapit-lapit lang yung bahay namin. Magluluto kami ng ulam ng ganun at sama-sama kami nagdi-dinner dito sa bahay ng nanay ko, ganun. At pagkatapos na palang binalatan yung puso ng saging, kailangan nyo tong i-boiled. Kailangan nyo tong ilaga ang puso ng saging. Ito na pala yung kinalabasan ng puso ng saging pagkatapos binalatan. At pagkatapos nyo nga pala guys ibalatan yung puso ng saging, kailangan nyong ihati sa gitna para mas madali siyang luto. I mean, parang mas madali siyang mapalambot kasi kailangan natin yan ipalambot kasi imekos-mekos natin yan. Hindi ko alam ilang minutes ba ang paglalaga at pagboboil ng puso kasi binibidyo-video ko lang, hindi ko pala na timeran para masabi ko sa inyo. At pagkatapos ilaga guys, pagkatapos i-boiled, ito na magiging itsura niyan. At kailangan natin yan i-separate, parang i-mekos-mekos, i-mix-mix lang natin. Parang ginagawang ano ba yun? Hindi ko alam anong tawag dyan. Basta ipahiwalay-hiwalay mo yan. Kasi mamaya, igigisa natin yan. At pagkatapos mo yan gawing hiwalay-hiwalay, kailangan mo siyang hugasan. Kailangan mo siyang ipupuga. Alam mo ba yung ipupuga? Hindi ko alam. Parang kailangan mo ialisin yung water sa puso. Parang ganyan guys. At pagkatapos mo yan gawin lahat, kailangan mo na siyang igigisa. Nakadependa na rin sa inyo kung anong ilalagay nyo sa paggisa. Kasi kami, wala na kaming ibang nilagyan kundi yung pangpalasa lang guys. Para mas natural, para mas masarap. Yung ginagawa na pala yung auntie ko, ganyan ang dapat nyong gawin. At pagkatapos nyong ano bang tawag dito? Pagkatapos yung ipuga, pagkatapos yung hiwalin sa tubig, kailangan nyo maglagay ng vinegar. Pero nakadepende na rin yung lahat sa inyo. Pero kung susundin nyo yung mga ginawa namin dito is goods naman. At pagkatapos ng lahat, ito na, nagigisa-gisa na kami. Kaya watch this. At masarap ito. Kalo-kalo. Ay, agua. Namatay na pumasok.
At eto na pala ang kinalabasan guys. Super sarap nito guys. Kaya mas cook this. So maraming salamat sa pagnonood. Next cooking series uli. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye!